Sa paglipas ng mga taon, ang impluwensya ng mga South Korean na chaebol sa pampulitikang arena ay napakakomplikado. Alam ng lahat na ang mga chaebol ang namamahala sa gobyerno ng South Korea. Lahat ng opisyal ay kasabwat, ang lahat ay batay sa interes ng mga chaebol. Ang pagtingin sa mga tao bilang basura ay naging batas, ang presidente ng South Korea ay pinapalitan bawat 5 taon. Samantala, ang mga chaebol ay walang hanggan, malalim ang ugat, at matigas sa panahon ng kaguluhan. Ang unang bagay ay ang pagpuksa sa presidente. Ang taong ito ay ang punong ministro na si Jong-ho. Matapos patayin ang pangulong si In-jun, ang unang bagay na gusto niyang gawin ay palitan ang presidente para patakbuhin ang gobyerno. Ngunit nang handa na siyang maging acting president, biglang nakatanggap ng tawag ang kalihim na si Cheong Aeon na buhay pa rin si Pangulong In-jun. Dinala siya sa emergency room ng Seoul Military Hospital. Ngunit nang dumating si Jong-ho sa ospital, nalaman niya mula sa direktor ng ospital at dahil sa kritikal na kondisyon, ang posibilidad na maging matagumpay ang operasyon ay 20% lang. Ito ang nagpagaan sa kanyang pakiramdam. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang vice-punong ministro ng Economic Ministry na si Soo-jin ay nagpadala sa kanya ng isang mensahe. Inaasahang magkikita sila para mag-usap ng pribado. Ang unang target ni Jong-ho matapos harapin si In-jun ay si Soo-jin. Dahil palagi siyang may mga iligal na aktibidad sa Daejin Group, ang nangungunang chaebol ng South Korea. Sa bawat oras na magsagawa ang mga opisyal ng masusing investigasyon sa Daejin Group, si In-jun ay nauwi sa iba't ibang krimen. Mag-ingat sa pagpasok sa kulungan. Ang responsable sa pag-imbestiga sa kumpanya ng Daejin sa pagkakataong ito ay si Jong-ho. Gusto niyang magtagumpay ito kaya kailangan niyang patayin si In-jun. Pero ngayon, halos patay na siya. Si Soo-jin ay mayroong maipag-usapan sa kanya. Umaasa siyang makikipagkompromiso si Jong-ho. Agad na magdeklara ng pagbibitiw. Kaya hindi kami gagawa ng aksyon laban sa iyo. Ngunit syempre, sinabi ni Jong-ho kay Soo-jin na umuwi na at maghanda sa paglilibing. Nang makita niyang hindi matagumpay ang negosasyon, agad niyang hinanap ang asawa ng presidente na si Chae Ong-mi. Nagmamaang-maangan na may ebidensya siyang hawak tungkol sa katiwalian ni In-jun. Sinabi niya sa babae na kausapin ang doktor. I extend ang operasyon hanggang Shamte. Sa ganitong paraan, hindi makaka-attend si Jong-ho sa National Assembly sa Shamte para gampanan ang kanyang tungkulin bilang acting president. Dahil hiniling na nila sa prosecution na sampahan sila ng kasong korupsyon. Gawin ang emergency arrest kay Jong-ho sa Shamte. Si Jong-ho ay nagpunta upang hanapin si Chang Sik, ang chairman ng Liberal Party. Sinabi ni Jong-ho na susuportahan niya itong maging presidente. Sa kondisyon na utusan niya si Chang Sik na pumunta sa ospital bago magnegatibo Shamte. Pigilan ang lahat ng aksyon ni Soo-jin. Tatanggapin ba ni Chairman Chang Sik ang kanyang alok? Bagamat wala siyang kakayahan, isa siyang sakim na tao. Hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan si Chairman Chang Sik. Nagtitiwala ako sa kanyang kasakiman. Hindi nagtagal at naging 850 na. Nagdala si Chang Sik ng ilang respetadong tao sa larangan ng medisina sa ospital para pangasiwaan ang operasyon mismo. Sinabi niya kay Soo-jin, ang mga doktor na ito ay mga guro sa operasyon ng mga nasa ibaba. Para sa kaligtasan ni In-jun, sinadya nilang pumunta rito upang gabayan ang kanilang mga estudyante. Ang doktor na nagsasagawa ng operasyon ay nalaman na dumating ang kanyang guro. Hindi na niya kayang magtagal pa. Sa huli, natapos ang operasyon sa 8:58. Sa sandaling ito, dala na ni Prosecutor Han Chiu ang warrant of arrest. Arestuhin si Jong-ho. Kapag naayos na ang supwena, ipapaalam ko sa iyo. Ayaw kong makaakit ng masyadong atensyon, Vice Prime Minister. Ito ay isang warrant of arrest na inisyu ng korte sa pamamagitan ng formal na pamamaraan. Sa mga panahong hindi mapakali ang bansa, lalo tayong dapat sumunod sa batas. Pagkatapos, sinabi sa kanila ni Jong-ho, Art 71 ng konstitusyon, kapag hindi magampanan ng Pangulo ang kanyang mga tungkulin, gagawin ito ng punong ministro bilang acting president. Art 84 ng konstitusyon, ang Pangulo ay exempted sa criminal prosecution habang nasa katungkulan. Ang parehong bagay ay nalalapat sa acting president. Siguradong alam ng isang kwalipikadong taga-usig ang puntong ito. Wala pang opisyal na obituary na inilalabas. Dalhin na ang punong ministro, bilisan mo. Ang acting president ang nagdidirekta sa opisina ng taga-usig sa pamamagitan ng ministro ng hustisya. Kung ang taga-usig sa iyong interrogation room ay nasa ilalim ng aking utos, ano sa tingin mo ang unang utos na ibibigay ko? Sa ganoong paraan, matagumpay na nagampanan ni Jong-ho ang tungkulin bilang acting president. Ngunit sinabi sa kanya ni Cheong Aeon na sa susunod na buwan, susubaybayan ng ospital ang paggaling ni In-jun. Kung pagkatapos ng isang buwan, matukoy nila na hindi na magigising si In-jun, hihilingin ng mga partido ng oposisyon ang maagang halalan sa pagkapangulo. Ibig sabihin din nito na mayroon lamang isang buwan si Jong-ho upang pabagsakin ang Daejin Group at ang mga tiwaling matataas na opisyal sa gobyerno. Sinabi ni Jong-ho kay Cheong Aeon na kontrolin ang National Intelligence Agency. Ang mga taga-usig at pulis ay nangangailangan ng isang linggo para arestuhin ang anak ni In-jun na si Haeon-soo. Isang linggo para arestuhin ang Daejin Group at si Soo-jin, at isa pang linggo para linisin ang iba pang mga basura sa politika. Tamang-tama ang timing, pagkatapos ay pinuntahan ni Jong-ho ang dating taga-usig ng Seoul na si Jang Si-ok. Siya lang ang nag-iisang taga-usig sa mahigit 2,000 taga-usig sa Seoul na nangahas na usigin ang Blue House. Dahil din dito kaya siya natanggal. Ngunit kahit natanggal siya, marami pa rin sa kanyang mga nasasakupan sa prosecution office ang lubos na humahanga sa kanya. Balak ni Jong-ho na i-recruit si Jang Si-ok upang harapin ang partido ni Soo-jin. Sa kabilang banda, nilapitan
ni Sujin ang vice-presidente ng Daijin Group na si Sang-un. Sinabi niya sa babae na ang balita ngayong gabi ay magbabalita tungkol sa isang testigo na magpapatunay na tumanggap si Jong-ho ng suhol. Bagamat gawa-gawa lang, basta handang magsakripisyo ang testigo, ang kanyang krimen ay makakakuha ng atensyon ng publiko. Simula ngayon, aayusin niya ang domestic media para tutukan ang pag-atake kay Jong-ho. Ang media ng South Korea ay may kakayahang hikayatin ang mga tao na maghala ng bagong presidente. Ang kabilang panig ay isang acting president lamang, hindi man lang siya karapat-dapat banggitin. Sinabi ni Sujin kay Sang-un, kailangan nating maghanda bago pa si Jong-ho. Hilingin sa kanya na magbitiw bilang acting president. Pagkatapos ay hilingin kay Sang-un na makipag-ugnayan sa oposisyon at magsumite sa National Assembly ng resolusyon upang tanggalin siya sa tungkulin. Ngayon, kami at si Jong-ho ay magkalaban. Bagaman hindi pa nila maaaring arestuhin si Jong-ho sa mga kasong kriminal, maaari nilang gawin ang unang hakbang sa kanyang kalihim na si Cheong Ai-un. Agad nilang ipinadala si Han Cheo sa kanyang lumang bahay upang magsagawa ng paghahanap. Sa gitna ng paghahanap, si Han Cheo, na namumuno sa mga taga-usig, ay palihim na naglagay ng isang liham sa likod ng picture frame sa kwarto ni Cheong Ai-un. Pagkatapos, ipinalabas ang balita na tuklasan ng prosecution office ang daan-daang milyong won na money order sa kwarto ni Cheong Ai-un, ang kalihim ng acting president. Ang prosecution ay nag-isip na ito ay bahagi ng suhol na natanggap ni Jong-ho. Dahil dito sa negatibong balita, tinanggal si Jong-ho sa pwesto bilang acting president ng mga miyembro ng Konseho ng Estado. Nagsumite din si Sujin kay Jong-ho ng pagbibitiw ng lahat ng miyembro ng Konseho ng Estado. Sinabi niya sa kanya na kung hindi siya magbibitiw bago magnegatibo 12 ngayong gabi, lahat ng miyembro ng Konseho ng Estado ay agad na magbibitiw. Kung ako ay magbibitiw, hindi sana ako aakyat sa posisyong ito sa simula pa lang. Matatag ang iyong determinasyon, imumungkahi ko sa National Assembly na bumuo ng isang gabinete. Kung bibigyan sila ng ilang matataas na posisyon, gagawin din nila, hindi magtatagumpay ang iyong plano. Para sa punong ministro na si Jong-ho, hindi kami sumasang-ayon na siya ang acting president sa araw na iyon. Hindi kami makikipag-usap sa kanya. Sa sandaling ito, ang mga kinatawan ng mga partido ng oposisyon ay naglabas ng isang pinagsamang anunsyo. Pagkatapos, upang pilitin si Jong-ho na magbitiw, ang mga miyembro ng Konseho ng Estado na naglilingkod sa mga tao ay nagsagawa ng sama-samang hunger strike at itinigil ang lahat ng gawain ng Estado. Tulad ng kolektibong welga ng mga doktor kamakailan, para sa pakikipaglaban sa kapangyarihan, itinuring nila ang buhay ng mga tao bilang isang laro. Ang mas seryoso pa, natuklasan ng kalihim ng Pangulo na si Hayon-suk na ang dahilan ng atake sa puso ni In-jun ay dahil sa pagkalaso ni Jong-ho. Agad siyang humiling sa lalaki na pumunta sa Blue House at hiniling sa mga gwardya ng Blue House na maghanda anumang oras na maghanda para sa emergency arrest. Ang Blue House Security Office ay maaari lamang supilin at arestuhin ang mga taong nagbabanta sa Pangulo. Secretary, pakisabi sa amin kung sino ang kailangan naming arestuhin kaagad. Maghintay na lang kayo ng utos dito. Matapos pumasok si Jong-ho, gusto ring kumuha ni Hayon-suk ng ilang simpleng salita mula sa kanya. Hindi inaasahan na prangkahang inamin ni Jong-ho sa kanya na nilaso niya si In-jun. Ang Daijin Group ay nasa kamay niya, kung hindi, malapit nang mawasak ang bansa. Gusto kong ako mismo ang magpahinto sa puso ng Pangulo. Ang Daijin Group ay minanipula siya. Ano man ang dahilan, hindi nito mapapangatwiran ang pagpatay. Hindi ka makakatakas sa parusa ng batas. Wala akong intensyon na tumakas, gusto ko lang pahabain ang oras. Pagkatapos, inilabas ni Jong-ho ang isang recording pen at ipinakinggan ang pag-amin niya na tinanggal niya si In-jun. Sinabing kailangan lang niyang linisin ang basura ng bansa at magbayad agad. Umaasa si Jong-ho na bibigyan siya ni Hayon-suk ng isang buwan at tutulungan siyang tapusin ito. Pagkatapos, pumunta si Hayon-suk sa ospital at prangkahang sinabi kay Chae-ong-mi. Naunawaan na ni In-jun ang nangyayari kanina at sinabi niya sa kanya na oras na para bayaran ang utang niya sa akin. Sinabi niya na si In-jun ay nakabawi lang ng kaunting malay at nagsabi ng isang napakahalagang bagay. Hindi natin dapat hayaang matakot ang mga tao. Dapat nating bigyang pansin ang pambansang depensa at seguridad. Sa ilalim ng pamumuno ni Punong Ministro Jong-ho, ang sentro ay hindi magbabago at ang mga gawain ng Estado ay aalagaan. Marahil ang Pangulo ay malapit ng gumaling at lumabas sa ospital. Pagdating ng panahong iyon, Punong Ministro Jong-ho, kailangan kong kumpirmahin ito. Kung may sinumang umalis sa pagdiriwang, ituturing ko itong sadyang pagsuway sa kagustuhan ng Pangulo. Ang ibig kong sabihin, kailangan itong kumpirmahin. Bago kumpirmahin, hindi ko maaaring sundin ang mga utos. Vice Punong Ministro Sujin, ibig mo bang sabihin ay hindi ka nagtitiwala sa unang ginang? Sa sandaling ito, ang unang ginang ay isang manika lamang. Matapos sabihin ang mga salitang ito, sinabi niyang kailangan na niyang umalis. Ipinagkatiwala niya kay Jong-ho na pamunuan ang pagdiriwang na ito. Pagkaupo niya, ang unang ginawa niya ay uminom ng isang baso ng alak para kumalma. Bilang acting president ng Republika ng Korea, inihahayag ko rito. Vice Punong Ministro Sujin, simula ngayon ay ikaw ay tinanggal na bilang miyembro ng Konseho ng Estado. Gayunpaman, sa sandaling wala ng pag-asa si Sujin, isang tawag sa telepono ang nagbigay sa kanya ng huling pag-asa. Iyon ay mayroong tumawag na si In-jun ay biglang nagkaroon
magkaroon ng atake sa puso. Ang dahilan ay dahil sa pagkalason. Sa pagkakaalam ng insidenteng ito, ang unang pinaghihinalaan ni Sujin ay si Jong-ho na bagong naging acting president. Pagkatapos niyang manungkulan, ang unang bagay na ginawa niya ay ayusin ang kanyang tiwala na si Jang Si-ok upang maging direktor ng Central District Prosecutor's Office ng Seoul. Dahil sa pagpapatupad ng South Korea ng tatlong sanggay ng pamahalaan na may independenteng ehekutibo, lehislatibo at hudisyal na kapangyarihan, ang pinakamalaking kapangyarihan sa mga ito ay ang sistema ng hudikatura. Maging malaki o maliit na kaso sa South Korea ay dapat hawakan ng tanggapan ng taga-usig. Upang malutas ng pulisya ang isang kaso, dapat itong pinamumunuan ng isang taga-usig. Upang maresolba ng korte ang isang kaso, dapat maghanap ng ebidensya ang taga-usig. Kaya, kung ano ang maaaring imbestigahan ng pulisya ay ganap na desisyon ng taga-usig. Kung ano ang maaaring hatulan ng isang hukom ay ganap na desisyon din ng taga-usig. Kaya naman, nais ni Jong-ho na alisin ang mga basura sa politika. Ang unang tungkulin ay magkaroon ng sariling tao sa tanggapan ng taga-usig. Sa puntong ito, nakuha na ni Sujin ang ebidensya ng pagkalason kay Incheon mula sa direktor ng ospital na responsable sa paggamot sa kanya. Balak niyang gamitin ito para pabagsakin si Jong-ho. Ngunit ang dahilan kung bakit lubos na nagtatrabaho si Sujin para sa isang chaebol ay hindi dahil sa gusto niya ang gobyerno at mga negosyante na magkasabwat mula sa simula. Ito ay dahil sa paulit-ulit na paggamit ng chaebol ng pera sa ilalim ng pangalan ng pamumuhunan upang makipagtransaksyon sa kanyang asawang si Minho. Sa tahimik na sitwasyong ito, napilitan si Sujin na lalong malubog. Hanggang di nahulog sa bitag ng mga chaebol ang mga matataas na opisyal ng gobyerno, madali silang mahahawakan. Artikulo 84 ng Konstitusyon. Ang Pangulo, maliban sa mga krimen ng sibil o panlabas na digmaan, ay hindi maaaring litisin sa kriminal habang nasa panunungkulan. Ngunit balak ni Jong-ho na alisin ang nanunungkulang Pangulo. Ito ay itinuturing na panloob na kaguluhan. Arestuhin si Jong-ho ngayon. Ngunit sa puntong ito, sinabi ng Vice Presidente ng Daejeon Group, si Sang-un, na hindi pa maaaring alisin si Jong-ho. Ang paggamit ng kapangyarihan sa pagpapatawad sa kanyang ama ay isang magandang paraan para takutin siya. Kaya tinawagan ni Sang-un si Jong-ho at sinabing makipagnegosasyon sa kanya tungkol sa kaso ni Incheon. Pagkakita pa lang ni Sang-un kay Jong-ho, agad niyang ibinulgar ang kanyang mga alas. Hawak niya ang audio recording ng pagbisita ni Jong-ho sa Blue House noong gabing sinaktan si Incheon. Dahil minsan na siyang nagpunta sa Blue House, alam kong sisiguraduhin niyang mabubura ang lahat ng kamera sa Blue House. Ngunit ang audio recording na ito ay sapat na upang ituro ang kanyang pagkakamali. Ginamit din ni Sang-un ang asawa at mga anak ni Jong-ho upang takutin siya. Sinabi sa kanya na kung makukulong siya, hindi na makakapamuhay ng maayos ang kanyang pamilya sa South Korea. Bago umalis, pinaalalahanan pa ni Sang-un si Jong-ho. Ang una ay maging isang tapat na aso ng Daejeon Group. Ang ikalawa ay direktang maging isang aso. Gayunpaman, si Jong-ho ay lubhang determinado na alisin ang mga basurang ito. Alam niya na kung pipiliin niyang pabagsakin si Incheon, dapat siyang maghanda sa harap ng kamatayan. Upang makagawa ng malaking bagay, kailangan walang sinasanto. Dapat maging desidido. Kaya, kinabukasan, agad na inimbitahan ni Jong-ho si Chang Si, ang chairman ng Liberal Party, sa Blue House para mag-usap. Ibinigay niya sa kanya ang sulat tungkol sa korupsyon ni Hyun-soo sa private equity fund. Hiniling niya kay Chang Si na maglunsad ng pambansang political investigation. Kung magagawa niya ito, madaragdagan ang kanyang pagkakataon sa susunod na presidential election. Ang kanyang pangarap na maging pangulo ay nasa abot kamay na. Hiniling ni TDP sa mga may local schedule sa Kongreso na pumunta sa kani-kanilang lugar. Huwag daw silang mag-alala sa pakikinig kay Ido at sabihin sa kanilang gawin ang kanilang mga bagay. Sinabi ni Chang Si kay Jong-ho na tutulungan niya ito, ngunit tiyak na hindi siya magsasapanganib para sa kanya. Mahigit kalahati ng mga miyembro ng Kongreso ay mga tao ni Hyun-soo. Ang pagiging leader niya sa bagay na ito ay tiyak na magiging target ng pagpuna ng publiko. Sinabi ni Chang Si na tiyak na hindi siya magiging frontrunner at ilalagay ang kanyang sarili sa panganib. Alam ni Jong-ho na wala siyang maaasahan mula sa peking soro na ito. Ngunit pagkatapos, nakatanggap pa siya ng masamang balita. Sinabi ni Jang Si-ok na tinulungan niya kay Jong-ho. Direktang nag-utos ang Prosecutor General. Sinabihan siya na umatras mula sa investigasyon sa private equity fund. Noon pa lang ay binuwag na ang investigative team. Sa ngayon, ang politika sa South Korea ay malalim na naapektuhan ng mga chaebol. Ang ginawa ni Jong-ho ay nakaapekto sa interes ng napakaraming tao. Siyempre, haharap siya sa ibang balakid. Ginawa ni Sang-un na dekorasyon ang Prosecutor General ni Jong-ho. Pagkatapos, inutusan niya si Sujin na ilabas ang ibang bagay upang takutin si Hyun-soo. Hiniling niyang magbitiw ito bilang presidential secretary. Ngunit ang trabaho ni Hyun-soo ay walang problema. Ang pananakot nila ay parang kiliti lang para sa kanya. Siyempre, hindi sila nagtagumpay. Pagkatapos palayasin si Sujin, agad na pinuntahan ni Hyun-soo si Jong-ho. Sinabi niya sa kanya na pinuntahan siya ni Sujin kanina. Hindi nagtagal, tumigil ang puso ng Pangulo. Ngayong gabi, may isa pang puso na titigil sa pagtibok dito. Upang maibangon muli ang investigative team, sinadya ni Jong-ho na makipagkita kay Sang-un, ang Vice Presidente ng Daejeon Group. Nagpanggap siya na kasabwat sa masasamang gawain. Ang totoo, hinintay niya lang si Sang-un bago ininom ang lason upang wakasan ang kanyang buhay. Sa ganoong paraan, mapaparatangan si Sang-un ng pakikipagsabwatan sa pagpapahirap sa acting president at
pagpatay sa Pangulo. Sa sitwasyong ito, matagumpay na inilunsad ng tanggapan ng taga-usig ang kaso sa araw ding iyon. Sa labas ay isang investigasyon sa pagpatay sa Pangulo, ngunit sa katunayan ay isang masusing investigasyon sa mga krimen ng katiwalian. Kung susuriin mo ng kaunti ang tungkol sa mga opisyal ng gobyerno na nakikipagsabwatan sa mga negosyante para sa katiwalian at suhol. Si Min Ho, ang asawa ni Sujin, ang bisikalihim ng ekonomiya, ay natuklasang nakikipagpalitan ng pera at kapangyarihan sa Daejin Group. Si Hyeon-soo ay natuklasang naglustay ng bilyon-bilyong pera at si Jong-ho ay nagpatay sa sarili. Siyempre, mabilis siyang nailigtas upang ganap na matalo sila at hindi niya sila mahihintay. Direkta siyang pumunta kay Cheong-mi, sinabi sa kanya na mas mabuting magsalita siya. Ang pakikipagsabwatan ni Hyeon-soo at Sujin sa Daejin Group sa tanggapan ng taga-usig. Ating pananatilihin ang pinakamagandang reputasyon ng iyong asawa at ang imahe ng mabait na pangulo sa puso ng mga tao. Ipinapalagay lamang na ang iyong anak ay panandali ang nalito. Sa kabilang banda, si Sujin ay nakatakas mula sa emergency arrest warrant ng tanggapan ng taga-usig. Sa huling ilang oras, upang baliktarin ang sitwasyon, direkta niyang piniling sunugin si Injun. Pagkatapos niyang pumanaw, agad na ipinaalam ni Sujin sa media. Sinabi niya sa kanila na ang pagpanaw ni Injun ay dahil sa pagtanggap ng ulat na si Hyeon-soo ay ipinatawag para sa investigasyon, na nagresulta sa respiratory distress at naglabas ng babala kay Jang Si-ok ng Seoul Central District Prosecutor's Office. At agad na itinigil ang di makatwirang investigasyon, pumanaw ang Pangulo Injun. Ang dahilan ay ang mga makapangyarihang puwersa na nakikipagsabwatan sa Corrupt Prosecutor Office upang makamit ang mga benepisyo na nagsanib puwersa upang gumawa ng krimen. Mayroon ba siyang huling habilin, Pangulo? Handa siyang reformahin ang tanggapan ng taga-usig at hilingin sa akin na tulungan siyang gawin ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga tao. Sinabi niya na labis siyang ikinalulungkot na nag-iwan siya ng isang mahirap na problema sa bansa. Bawat isa sa kanila ay nagsasalita ng may matinding galit dahil ang bawat miyembro ng parlamento sa South Korea ay umaasa sa kanilang kakayahang umarte upang makuha ang boto ng mga tao at makapanungkulan. Kaya, ang kanilang kakayahan sa pag-arte ay napakagaling at ang media ay produkto ng mga chaebol. Ang pagpaputi sa itim at panlilinlang sa mga tao ay kasingdali ng pagbaliktad ng palad. Salamat sa mahusay na pag-arte at propaganda ng media, nagsimulang labanan ng malawak na publiko ang tanggapan ng taga-usig. Agad nilang pinatigil ang investigasyon kay Hyeon-soo. Sa sandaling ito, nadama ni Jong-ho ang kapangyarihan ng mga chaebol. Ang buong media ay kanilang ari-arian. Kung ano ang sinasabi ng media, iyon ang pinaniniwalaan ng mga tao. Ang pagpaputi sa itim at paglilibang sa publiko. Kahit kasama mo ako ngayon, simula bukas, kailangan mo nang humanap ng sarili mong daan palabas. Wala na siyang daan palabas dahil magpapatuloy ang investigasyon. Gusto mo ng hamon, sabi ng Pangulo, iyon ang kanyang lakas. Lahat ay ganoon dahil sa mga kalamangan ay nagiging tiwali. Pagkatapos, sinabi ni Hyeon-soo kay Jong-ho ang mas masamang balita. Bukas, sa paalam na seremonya ni Injun, ang kanyang planong magbasa ng eulogy ay tinanggihan ng pamilya ni Injun. Ang sinumang makakakuha ng atensyon sa libing ay maaaring maging susunod na pinuno. Ito ang direksyon ng Korean Political Forum. Lubos akong nagsisisi na hindi ko siya naprotektahan. Labis akong natutuwa na naging isa ako sa kanyang mga mamamayan. Ang maging bahagi ng kasaysayang kanyang nilikha ay isang karangalan. Pangulo Injun, hayaan mo kaming magpatuloy sa hindi pa natatapos na gawain sa mundong ito. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Ang South Korea ay isang bansa na puno ng drama. Pagkatapos ng isang emosyonal na pagtatanghal, sa presidential election 2 buwan pagkatapos, ang approval rating ni Sujin ay nalampasan at nanguna sa listahan. Ang pinakamataas na pinuno ng South Korea ay pinili mula sa ganitong uri ng seleksyon. Bawat kandidato na gustong magtagumpay sa halalan ay nangangailangan ng malaking halaga ng pera mula sa mga chaebol. Ang maging puppet ng chaebol ay natural para sa isang magiging pangulo. Upang sirain ang batas na ito, hindi maaaring umasa sa mga panayam. Pagkatapos, ginamit ni Cheong-mi ang kanyang impluensya. Salamat sa 60 kongresista na sumasalungat kay Jong-ho at higit sa kalahati ng mga ministro ng bansa na nagpahayag. Kung hindi bumaba sa pwesto si Jong-ho, agad silang magbibitiw. Alam ni Jong-ho na kung magpapatuloy ito, mapaparalisa ang buong bansa. Kaya opisyal siyang naghain ng kanyang pagbibitiw sa publiko bilang punong ministro at acting president. Walang tao sa Blue House. Naghihintay ito ng bagong may-ari. Ako si Park Jong-ho. Ipinapahayag ko dito na tatakbo ako sa susunod na presidential election. Sa totoo lang, ang presidential election sa bansang ito ay isang pagtatanghal lamang sa harap ng mga tao. Pinondohan ng Korean chaebol. Gayunpaman, si Jong-ho ang pinakamatalinong tao sa Korean political arena. Upang sirain ang batas na ito, nagpasya siyang hindi umasa sa mga chaebol para sa kanyang kampanya sa pagkapangulo. Bagaman sa kanyang unang pagsubok sa pagtakbo, naharap siya sa matinding pag-atake. Tinanong siya ng kanyang kalaban na si Sujin tungkol sa dating pangulo na si Injun, na si Jang Si-ok, ang prosecutor general na itinalaga ni Jong-ho. Ang labis na investigasyon sa pamilya ni Injun ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay dahil sa respiratory failure. Tinanong din niya kung papayag ba siyang pumirma upang alisin si Jang Si-ok, ang taga-usig na nanguna sa lahat ng masasamang gawain. Kung pumayag si Jong-ho na pumirma, nangangahulugan
Nangangahulugan iyon na kinikilala niya na sa pilitang isinagawa ng taga-usig ang investigasyon. Kung hindi siya pumayag, nangangahulugan iyon na sina Jong-ho at ang taga-usig ay kasabwat sa pagpapabagsak sa pamilya ni In-jun. Ang dalawang pagpipilian ay magpapawalang bisa sa kanyang suporta mula sa mga tao. Pagkatapos, agad na tumugon si Jong-ho at sinabing magpapatuloy siya sa reforma at babalik sa Blue House pagkatapos ng kanyang inaugurasyon bilang Pangulo. Agad kong gagamitin ang lahat ng pambansang mapagkukunan para sa investigasyon at iutos na muling buksan ang investigasyon sa mga private equity funds. Hahabulin ko ang suspect na si Hyun-soo hanggang sa huli. Si Pangulong In-jun ay may simbolikong kahulugan para sa Korean Liberal Party na siyang sentro ng revolusyon. Ang paninira sa kanya ay parang paggamit ng espesyal na pamantayan sa dating Pangulo. Hindi ba dahil gusto ng mga nakaligtas na maglaban para sa mana? Iisa-isa nilang pinaghatian ang yaman na iyon at sasagutin ko ang utang na iniwan ni In-jun. Nais ni Soo-jin na tiyakin na siya ay maaaring maging Pangulo. Ang unang bagay na ginawa niya ay makipagtransaksyon kay Sang-un na inakusahan kamakailan ng walang batayang pagpatay sa acting president. Siya ang magiging tagapagmana ng Daejin Group. Ngunit si Young-ik ay hindi lamang si Sang-un ang anak. Ngayon, nangyari ito. Daejin, tulungan mo ako para maging presidente. At ipautos kay Pil-ju, Vice Director ng Seoul Prosecutor Office, na akusahan si Jong-ho ng pandaraya at pangunggurap. Siya ay pinsan ni Soo-jin, kaya hindi siya nag-atubiling dumisan ang pangalan ni Jong-ho. Ang chairman ng Virtual Currency Exchange na si Choi, na kasalukuyang nasa kulungan, ay nagpadala ng sulat sa Daejong Daily. Inamin ni Chairman Choi na, bilang kondisyon para sa pag-alis ng tax investigation, nagbigay siya ng ari-arian na nagkakahalaga ng 1 bilyong won kay Prime Minister Park. Noong panahong si Park Jong-ho ay kandidato pa lang sa pagkapunong ministro, nalaman ni Jong-ho na para harapin ang mga politikal na bandidong ito, kailangan niyang maging mas bandido pa sa kanila. Ang unang hakbang na dapat mong gawin ay pumunta sa Sea. Ang pinuna nito ay pinagkakatiwalaan ni Chang-sik, isa pang kandidato sa pagka-presidente na si Jong-gon. Ipinadala ni Jong-ho si Yeon-suk para kausapin si Chang-sik. Sinabi niya sa kanya na si Soo-jin ay suportado ng halos kalahati ng mga taga-suporta ng dating presidente. At 1/3 ng mga taga-suporta ni Chang-sik ay mga tradisyonal na miyembro ng partido. Si Jong-ho ay miyembro ng oposisyong partido ni In-jun. Bagaman hindi namin maibibigay sa iyo ang aming boto, mayroon kang pagkakataong makuha ito. Ang ibig mo bang sabihin, magkakaroon lang ako ng pagkakataon kung mananatiling matatag si Jong-ho? Kahit na sa tulong lang ni Chang-sik, hindi ko malilinis ang aking pangalan. Ipinadala ni Jong-ho si Cheong-ji-on upang kausapin muna ang testigo at baguhin ang petsa ng kanyang pagtanggap ng suhol sa liham. Ika-12 ng Nobyembre na siyang araw na ipinakilala ni Soo-jin si Sang-un, ang vice-presidente ng Daejin Group, sa dating presidente. Sinabi ni Jong-ho sa Sige na noong araw na iyon, nakipagkita siya kay In-jun kasama si Soo-jin at maaaring magpatotoo si Soo-jin. Sinabi niya sa kanila na maaari nilang imbestigahan ang itinerary ni Soo-jin sa araw na iyon. Nang nalaman ni Soo-jin ang balitang ito, hindi siya mapakali dahil sa batas ng Korea na nagbabawal sa presidente na makipagkita ng pribado sa mga negosyante. Tumanggap siya ng malaking halaga mula sa Daejin Group para ayusin ang pulong. Kung ipagpapatuloy ng CK ang investigasyon sa bagay na ito, tapos na siya. Nagpasya siyang sabihin sa media na noong Nobyembre 12, sabay silang kumain ni Jong-ho kasama ang dating presidente. Pinag-usapan nila ang mga usapin ng estado hanggang hating gabi, kaya ang tinatawag na suhol ay isang pag-aalinlangan lamang. Hinimok niya ang media na huwag magpapadala sa panlilinlang. Nakita niya kung paano nailaga ni Jong-ho ang lahat ng bitag na inihanda ni Soo-jin. Pakiramdam ko, parang kahapon lang nagsimula siyang makisali sa politika. Natutunan ko ang paraan upang manalo mula sa pagkatalo. Ang manipulasyon na ito ay sapat na upang magpahirap kay Soo-jin. Ngunit may mas masakit na pangyayari na malapit ng mangyari. Gumawa muli ng gulo si Min-ho at ayaw niyang bumitaw kung hindi niya iiwan ang kumpanyang iniimbestigahan ng tanggapan ng taga-usig. Ito ay tiyak na magiging isang mahalagang kahinaan para kay Jong-ho upang atakihin ako dahil ang kumpanyang ito ay nakapangalan sa isang private investment fund na nangolekta ng malaking pondo mula sa Daejin Group 30 taon na ang nakakaraan. Si Min-ho ay isang promising na kabataan na naglalayong pumasok sa larangan ng politika, isang aktibong individual sa pagbabago ng bansa. Noong panahong iyon, hinangaan din siya ni Soo-jin, ngunit dahil sa ilang kadahilanan, ang pinakamahina sa kanyang mga kasamahan ay naging pangunahing negosyante. Dahil sa pagmamalaki, lumipat si Min-ho sa pagnenegosyo, ngunit hindi siya isang henyo sa larangang ito. Upang maging matagumpay ang kumpanya, hinimok ni Min-ho si Soo-jin na tahakin ang daan na walang pagbabalik. Si Han Min-ho, ang chairman ng General Assembly, kahit na siya ay naalis sa politika, ay mayroon pa ring kakayahan. Gusto kong patunayan sa lahat ang puntong ito, Soo-jin. Kaya pumunta ka para makipagkita kay Sang-un. Kaya isinama mo ako sa bitag na ito at si Jong-ho sa kabilang panig upang maging matagumpay siyang kandidato sa pagka-presidente. Nagpasya siyang humingi ng tulong kay Sang-cheon, ang bagong kandidato ng konserbatibong partido. Sa kasalukuyan, siya ay nakaharap sa isang malaking problema. Iniulat ng media na ang kanyang ama na si Dan Hayon ay naninirahan sa Hilagang Korea. Higit sa 7 taon na ang nakakaraan, nakipagkita ng personal ang pinuno ng Hilagang Korea na si Kim Jong-un sa tagapamahala ng livestock farm. Siya ang ama ni Sang-cheon.
Si Dan Hayon ay dinukot at dinala sa Hilagang Korea noong 1978 habang nangingisda sa dalampasigan. Bago yon, inakala ng lahat na siya ay patay na. Sa katunayan, si Dan Hayon ay naging isang mabuting mamamayan ng Hilagang Korea. Sa sandaling hindi alam ni Sang Cheon kung ano ang gagawin, tinawagan siya ni Jong-ho. Nagbigay ka sa akin ng isang malaking regalo, labis akong nagpapasalamat, ano ang dapat kong gawin? Pagkatapos nito, dali-daling pumunta si Sang Cheon kay Jong-ho. Nang magkita sila, hindi siya nagsayang ng oras. Inabot niya ang isang larawan ni Dan Hayon at sinabi sa kanya. Pagkatapos dumating ni Dan Hayon sa Hilagang Korea, nagsimula siyang maging tapat sa rehimen ng Hilagang Korea at nakatanggap ng Order of the Red Banner of Revolution. Ito ang magiging headline ng balita bukas. Kung ayaw mong lumala ang mga bagay, tulungan mo akong tumakbo para sa pagkapresidente. Hindi ba isang krimen ang makialam sa internal party selection ng ibang partido? Ikaw ang inangkin na itinalaga ng Ministry of Public Security ng Supreme Prosecutor Office. Dahil sa paggawa-gawa ng mga kwento tungkol sa mga gawain ng pag-espiya, sa pamamagitan ng maling investigasyon, mabuhay na lang tayo sa dating gawi. Pagkatapos niyang matagumpay na harapin si Sang Cheon, lumapit si Chang Sik upang maningil ng utang. Umaasa siya na tutuparin ni Jong-ho ang kanyang pangako na iboboto siya ng mga delegadong nire-recruit niya. Ngunit sinabi ni Jong-ho kay Chang Sik na umaasa siyang ibibigay niya sa kanya ang mga delegadong manghahalal. Hangga't di ako ang magiging presidente, maibibigay ko sa iyo ang kahit anong gusto mo maliban sa pagiging presidente. May nagsabi na maaari mong salinan pa ang tasa ko ng tsaa. Ngunit balak kong inumin ang tasa ng tsaa na iyon ng mag-isa. Hindi nagtagal at dumating na ang huling sandali ng halalan. Ginagamit pa rin ni Sujin ang kasikatan ng kaso ni In-jun upang makakuha ng mas maraming boto para sa sarili niya. Sa oras na ito, ang resulta ng botohan ay Jong-ho 50,000 boto, Chang Sik 300,000 boto, at Sujin 600,000 boto. Upang maabot ang posisyon ng pagkapresidente nang walang anumang insidente, buong-buo siyang umiyak ng ilang toneladang luha. Sa pagkakataong ito, habang tinitingnan ni Chang Sik ang patuloy na tumataas na bilang, tumaas din ang kanyang presyon ng dugo. Dahil marami na siyang beses na tumakbo at natalo. Hindi matanggap ni Chang Sik na matatalo siya sa isang nakababata. Kaya nagpasya siyang umalis sa kalagitnaan, sa lahat ng mamamayan at mga kasapi ng Korean Freedom Party. Ako si Park Chang Sik, idineklara ko rito na tinalikuran ko ang Korean Freedom Party, ang kandidato para sa huling preliminary round. Pumunta si Jong-ho para makipagkita kay Chang Sik, na natural na umaasa na ibibigay niya sa kanya ang 420,000 botong nakuha niya. Ngunit sinabi sa kanya ni Chang Sik, kahit pagsamahin pa natin ang boto ko at ang boto mo, hindi pa rin aabot sa 500,000. Kahit pagsamahin pa ang boto natin, hindi pa rin aabot sa 500,000, samantalang ang kay Sujin ay lumampas na sa 1,000,000. Sa 1,000,000 boto ni Sujin, 300,000 ang hindi wasto. Mabilis na dumating ang susunod na araw, at umabot sa 1,520,000 ang boto ni Sujin. Gayunpaman, sa mahigit 1,000,000 botante, ang aktwal na bilang ng boto na natanggap ay 570,000. Kandidato Chai Ong-sujin, 578,772 boto. Kandidato Park Jong-ho, 603,475 boto. Ipinapahayag ko ang kandidato ng Korean Freedom Party para sa pangkalahatang halalan, si Park Jong-ho. Narinig ng South Korea ang balita na gumagawa ang North Korea ng mga sandatang nuklear at nanginginig ang buong bansa sa takot. Sa sandaling ito, ang mga mamamayan ng South Korea ay nagsasagawa ng halalan para sa presidente. Siyempre, mas kikiling ako sa progresibong panig sa lahat ng mamamayan. Sa isang mahalagang sandali tulad nito, ang isang tao na pinaghihinalaan ng buong bansa ay hindi dapat ihalal bilang presidente. Bagaman inilaan ko, si Sang Cheon, ang buong buhay ko upang protektahan ang Republika ng Korea. Ako ang magiging presidente na magpapanginig sa North Korea. Mahal na mamamayan, ang halalan na ito ay katumbas ng pangalawang Korean War. Dahil sa hindi sinasadyang nalalaman ni Sang Cheon ang balita na ang kabilang bansa ay gumagawa ng mga sandatang nuklear, agad siyang naging nangunguna sa listahan ng mga kandidato sa pagkapresidente. Upang makuha ang pagkapresidente, nagpa siya ang pamilya na makipagtulungan sa kanilang dating kalaban na si Sujin. Sinabi niya sa kanya, ngayon, tulungan mo akong maging presidente o hayaan si Sang Cheon na maging presidente. Dahil ang kanyang ahensya ay dating anti-komunistang sangay na dalubhasa sa paghawak ng mga espiya. Si Sang Cheon ay kilala sa kanyang masamang reputasyon sa departamento na ito. 30 taon na ang nakakaraan, inalagaan niya si Sujin, kaya si Sang Cheon ay palaging isang demonyo sa isip niya. Kaya ko na ang isang bansa na pinamumunuan ni Sang Cheon, pero kaya mo. Ang mundo na pinamumunuan ni Sang Cheon bilang presidente ay nilikha ng iyong sariling mga kamay, Cheon Sujin. Pagkatapos, upang magkaroon ng higit na kumpiyansa, hiniling ng pamilya kay Sujin na isama siya sa Incheon Memorial Service. At hiningi kay Cheon-mi na ibigay sa kanya ang relo na suot ng dating presidente noong nabubuhay pa siya. Ang pagsusuot lang ng relo ay nangangahulugan na pumanig ang pamilya kay Incheon. Ang mga dating taga-suporta ni Sujin ay susuportahan siya ng buong puso. Gayunpaman, kahit na ganoon, malayo pa rin ang pamilya sa pagiging sapat na malakas para kalabanin si Sang Cheon. Pagkatapos, mag-isang pumunta si Sujin para kausapin siya. Sinabi niya na gusto niyang makipag-deal sa kanya. Hiningi niya ang tulong ng kanyang pinagkakatiwalaang tao upang ibigay sa pamilya ang ebidensya na si Sang Cheon ay nagbigay ng pinansyal na tulong kay Dan
Haeon sa malayong hilagang Korea. Gayunpaman, ang kondisyon para ibigay ni Soo-jin sa kanya ang dokumentong ito ay gawing head ng civil office si Pyeong-gyu. Ang hepe ng opisina ng sibil ay mayroong napakalaking kapangyarihan na responsable sa komprehensibong pagsubaybay sa tanggapan ng taga-usig. Nangangahulugan din ito na hanggagi nasa posisyon siya, walang makakahanap ng katiwalian ni Soo-jin sa mga pribadong equity fund. Kung sino man ang mag-imbestiga sa kanya ay aalisin sa investigasyon. Bagaman sabik ang pamilya na makuha ang dokumento para harapin si Sang Chae-on, kung gusto niyang maging presidente, ang unang taong dapat niyang alisin ay si Soo-jin. Ito ang naging sanhi ng pagkalito ng pamilya. Pagkatapos ng maingat na pag-iisip, pinili pa rin niyang makipagtulungan sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos matanggap ng pamilya ang dokumento, agad siyang binalaan ni Yeon-seok. Nangako kang gagawing hepe ng civil office si Deputy Prosecutor Pyeong-gyu. Para sa isang set ng mga dokumento, hindi ko matanggihan ang bagay na ito. Sa unang pagkakataon, matapos makilala ni President Jang In-jun si Kang Sang-un, sinabi din niya ang, hindi ko matanggihan ang bagay na ito. Ayaw kong maging katulad ka ni Jang In-jun. Sinabi mong bigyan kita ng isang buwan para baliktarin ang mundo. Nangako ka noon, huwag mong kalimutan ang home insurance. Pagkatapos, agad na pumasok ang pamilya sa debate ng mga kandidato para sa pagka-presidente. Si Sang Cheon ay may napakalaking kalamangan. Dahil sa sandaling ito, ginagamit ng pamilya ang pangalan ni Presidente In-jun para makakuha ng mas mataas na porsyento ng suporta. Bukod pa rito, ang pampulitikang pilosopiya ni In-jun ay palaging tungo sa mapayapang pag-unlad sa North Korea at pagsuporta sa pamahalaan ng North Korea. Kung mayroon kang intensyon na hindi nasuportahan ang North Korea, agad kang tatalikuran ng partido ni In-jun. Direkta na ibinunyag ng pamilya na si Dan Haeon ay nagpakasal doon at mayroon pang isang anak na lalaki. Noong 1976, nakaranas ang North Korea ng tagutom. Pumunta si Sang Cheon sa Yalu River para makipag-ugnayan sa kanyang nakababatang kapatid at binigyan siya ng $5,000 bilang tulong. Ngunit ang pagpapadala lang ng $5,000 kay Dan Haeon ay hindi nakatulong kay Sang Cheon. Pagkatapos nito, sinabi sa kanya ng pamilya, ang susi ay ang kanyang nakababatang kapatid, si Sang Min. Matapos matanggap ang $5,000 na tulong, matagumpay siyang nakaligtas sa tagutom. Siya ay nagpunta sa Russia upang tapusin ang kanyang pag-aaral at naging isang physicist. Sa kanyang pagbabalik sa North Korea, sumali si Sang Min sa Nuclear Weapons Research and Development Team. Sa ganitong paraan, tuluyang tinalo ng pamilya si Sang Cheon at naging presidente. Susundin ko ang konstitusyon, ipagtatanggol ang bansa, susubukang isagawa ang isang mapayapang at nagkakaisang bansa, itataguyod ang kalayaan at kapakanan ng mga mamamayan at ang kasaganaan ng pambansang kultura. At gagampanan ko ang aking mga tungkulin bilang presidente. Taos puso akong nanunumpa sa harap ng mga tao. Pagkatapos maging presidente ng pamilya, ang unang bagay na ginawa niya ay ang ipatupad ang sentensya ni Pyeong-gyu. Pinihiling niya sa prosecutor the office na imbestigahan siya. Ang dahilan ay para pigilan si Pyeong-gyu na maging tagapamahala ng tanggapan ng sibilyan. Ngunit pagkatapos niyang gawin ang aksyon na ito, agad na kumilos si Soo-jin. Binigyan ko ng leksyon ang Pangulo. Sir, Pangulo, nais kong ako mismo ang pumigil sa pagtibok ng puso ng Pangulo. Sa totoo lang, ang relo na ibinigay ni Cheong Aeon sa pamilya ay mayroong nakakabit na listening device. Narinig ni Soo-jin ang usapan mo at ni Haeon-soo at nalaman niya na ang recorder ay nakalagay sa safe ni Haeon-soo. Humingi siya ng tulong sa isang decryption expert para buksan ang safe. Sabi ko na, kailangan kong kontrolin ang kalaban na hindi maalis. Sa katunayan, alam mo na bago pa man ang lahat na naglagay si Soo-jin ng listening device sa relo mo. Sinadya ng pamilya na iparinig sa kanya ang recorder kung saan niya inamin kung nasaan ang pinatay na si In-jun. Kaya, maaari niyang mahuli ang lahat ng mga taong may kaugnayan sa Daejin Group na nasa kamay ni Soo-jin. Kasabay nito, ang paghirang sa mga matataas na opisyal ng gabinete ay ganap na maiiwasan ang mga aberya na ito. Malapit na naming i-anunsyo ang unang listahan ng nominasyon para sa gabinete ng Administrasyong Park Jong-ho. Sa listahan ng 19 pangunahing departamento ng gobyerno, 200 pinuno ng mga ahensya ng gobyerno. Wala sa mga taong iminungkahi namin ang kasama. Nang malaman ni Soo-jin ang insidente, agad siyang pumunta sa bahay. Kinuha niya ang recorder at nagbanta. Ako ang dahilan ng pagkamatay ni In-jun. Ginamit ko ang panyo na ibinigay niya at tinulungan siyang pumanaw. Sa sarili kong mga kamay, pinutol ko ang kanyang huling hininga. Ang dahilan kung bakit kalmado ang pamilya ay dahil hawak mo rin ang recording ng oras na pinatay ni Soo-jin si In-jun. Pagkatapos nito, sinabi ng pamilya kay Soo-jin, ngayon, hawak nating dalawa ang sikreto ng isa't iisa. Kung nais nating patuloy na mabuhay, burahin natin ang lahat ng bakas na hindi dapat malaman ng iba. Ang pagpapatulog sa Pangulo ay naging peklat sa akin. Ang pagpatay sa Pangulo na si In-jun ay naging peklat sa iyo. Kung mabubura mo ang mga peklat na tumulong sa akin na makapasok sa bahay, mawawala rin ang peklat na tungkol sa pagpatay mo kay In-jun. Pagkatapos, siniguro pa niya ang suporta ni Haeon-suk sa kanyang pag-upo sa kapangyarihan. Agad siyang nagbitiw bilang kalihim ng Pangulo pagkatapos makumpleto ang pagtatatag ng tanggapan ng kalihim. Susunod, ipinagkatiwala kay Chang-sik na bagong hirang na Prime Minister ang responsibilidad na linisin ang lahat ng opisyal na may kaugnayan sa Daejin Group sa listahan. Iligtas mo ako, tatay. Sabi nila na kung hindi agad maglilipat ng pera, sasaktan nila ako, tatay. Malinaw na ito ang paraan
pagdaan ng chairman ng Dijin Group para harapin si Chiang Sik. Hindi nagtagal, natanggap ni Prosecutor General Jiang Seok na ang anak ni Chiang Sik ay inakusahan ng sugal online sa ibang bansa at may utang na 500 milyong won. Siya ay kasalukuyang nakakulong sa underground warehouse ng Silver River. Kahapon, nahimatay ang aking asawa at naospital. Kahit na matalo ako sa eleksyon, kaya niyang umiti. Ngunit pagdating sa mga anak, iba na ang usapan. Pagkatapos, pinaalalahanan ni Jiang Seok si Chiang Sik na ngayon ay hindi niya dapat bayaran ang utang ng kanyang anak. Kung gagawin niya, sisisihin siya ng mga kalaban sa politika sa pagsuporta sa iligal na pagsusugal sa ibang bansa. Dahil dito, mapipilitan siyang magbitiw bilang Prime Minister. Makikipag-ugnayan ako sa lokal na pulisya para hawakan ang kaso alinsunod sa batas. Kaya mo bang pigilan ang piskal na magsagawa ng investigasyon? Si Jiang Seok ang namamahala sa kasong ito. Ikaw lang ang makakapigil sa kanya. Gayunpaman, alam na alam ni Jong-ho na si Jiang Seok ay isang taong napakahigpit sa patakaran. Pagkabanggit pa lang niya nito, agad na inabot ni Jiang Seok ang kanyang handang resignation letter kay Jong-ho. Sa huli, nagpasya pa rin si Jong-ho na iwanan si Chiang Sik na sumusunod sa mga patakaran. Pagkatapos nito, wala nang nangahas na tumanggap sa posisyon ng Prime Minister. Dahil sinuman ang umupo sa posisyong ito ay unang babagsak. Magtatalaga ako ng bagong Prime Minister. Tumanggi rin ang mga matatanda sa naghaharing partido na magrekomenda ng Prime Minister. Tumanggi rin ang mga matatanda mula sa lahat ng antas ng lipunan na magrekomenda ng Prime Minister. May isang taong pumayag na manominahan bilang Prime Minister. Ang administrasyon ni Park Jong-ho ay nagpasya sa susunod na kandidato para sa posisyon ng Prime Minister. Ang nominado ay ang miyembro ng Korean Liberal Party na si Choi Ong-sujin na balak sanang tulungan ni Pangulong Jong-ho sa pamamagitan ni Sang Cheon. Si Sujin ay hinirang na Prime Minister. Sa kanyang hearing bago manumpa, isiniwalat ang lahat ng akusasyon tungkol sa kanyang paglustay ng pondo ng isang pribadong investment fund. Hindi inaasahang nakipagtulungan siya kay Sang Cheon. Nangako sa kanya na kapag naging Prime Minister siya, ibabalik niya ang suporta ni Sang Cheon sa politika. Dahil sa nakaraang iskandalo, isinapubliko ang kanyang ugnayan kina Dan Hayon at Sang Min ng North Korea. Si Sang Min ay isa pang pangunahing miyembro ng Nuclear Weapons Research Group ng North Korea na naging dahilan ng pagkawala ng kredibilidad ni Sang Cheon. Para mabawi ang kanyang reputasyon, ibinunyag niya sa North Korea na siya ay Minister of Public Security ng Korean Prosecutor Office. Ang kanyang tatay at nakababatang kapatid na lalaki na nasa North Korea ay agad na pinagbintangan bilang mga espiya at sinentensyahan. Mula noon, ginamit ni Sang Cheon ang pagkakakilanlan ni Dan Hayon at nakakuha ng suporta mula sa publiko. Dahil dito, si Sujin ay naging Prime Minister ng isang pira-pirasong estado. Para pabagsakin siya, pinuntahan ni Jong-ho si Yeong-ik ng Daejin Group at sinabi sa kanya na ikinulong niya si Sang-un. Basta di ibubunyag niya ang tungkol sa katiwalian sa pribadong investment fund nila ni Sujin at tutunayan niya na pinatay ni Sang-un ang Pangulo. Kung hindi, makukulong habang buhay ang anak mo, wala akong pakialam. Hindi na rin ako makakalabas ng kulungan habang buhay. Kung gusto mong patayin si Kang Sang-un para umupo si Kang Sang-jin sa trono. Kung ang isang tao ay kayang magsakripisyo para sa kasalanan, makakamit ng lahat ng naroroon ang kanilang gusto. Itay, pagkatapos, nabunyag na nagpadala ng pera si Sang-un kay Min-ho. Nalaman ni Sujin ang tungkol dito at agad niyang sinabihan ang kanyang asawa na maghanap ng financial company para makalabas ng Korea sa lalong madaling panahon. Ngunit, syempre, handa na si Jong-ho. Agad siyang nagpatawag ng Emergency National Security Meeting. Direktang ginamit ni Jong-ho ang pambansang lakas ng depensa, syempre, sa pinakamabilis na bilis para dakpin ang tao. Pagkatapos madakip, agad na pinuntahan ni Min-ho, ang asawa ni Sujin, si Sang-un at sinabi sa kanya na ang tungkol sa pag-invest niya sa akin ay sa pagitan lang namin, hindi ito kasama ang asawa ko, pakisabi kay Sujin. Gagamitin ko ang lahat ng natitira kong pera para kumuha ng abogado para sa kanya. Vice Presidente, kumain ka, ngayon, ito lang ang kaya kong gawin para sa iyo. Ngayon lang nalaman ni Min-ho na dahil sa kanyang kasakiman, ang kanyang asawa na may magandang kinabukasan ay kailangan ngayong mabuhay sa takot araw-araw, kaya nagpasya siyang tapusin ang kanyang buhay. Nang malaman ni Sujin ang tungkol dito, agad siyang gustong puntahan si Min-ho. Ngunit sinabi sa kanya ng assistant na si Man-gyu na ang pera na nakuha ni Min-ho mula kay Sang-un ay ginamit sa mga kandidato ng Korean Liberal Party. Dahil sa perang in-invest namin, mahigit 50 miyembro ng National Assembly ang nahalal. Kung mawawala si Min-ho, mawawala rin ang mahigit 50 miyembro ng National Assembly na ito at guguho rin ang Korean Liberal Party. Maya-maya lang, nakatanggap si Sujin ng abiso mula sa pulisya na kunin ang katawan. Matapos mamatay si Min-ho, halos walang magawa ang TE laban kay Sujin at sinimulan din niya ang kanyang plano ng paghiganti. Sinadya ni Sujin na hanapin si Sang Cheon at sinabi sa kanya ang tungkol sa mga taong namatay sa North Korea. Sa totoo lang, maaari siyang isama sa listahan ng mga pambansang bayani ng buong bansa. Maaari siyang maging anak ng isang pambansang bayani at mas lalo pang lalaki ang kanyang reputasyon. Binigyan mo ako ng napakalaking regalo, kaya ano ang dapat kong gawin para sa iyo? Ang nais hilingin ni Sujin sa kanya ay ang magpatawag ng isang public service investigation tungkol sa kaso ni Injon. Si Prosecutor Jiang Seok, na patuloy na nag-imbestiga sa kasong ito, ay agad na napili bilang saksi. Para sa public service investigation, kailangan kong protektahan ang Blue House at ako lang ang makakagawa nito. Ganoon din
ang naisip ni Injun, na pakiramdam niya ay siya lang ang dapat gumawa nito, siya lang ang makakapagbago sa bansang ito, kaya hindi siya dapat tumanggap ng anumang parusa. Tinitiyak ko sa iyo, pagkatapos mong tanggapin ang parusa para sa iyong mga kasalanan, sisiguraduhin ko na ang mga taong pumuwersa sa iyo na gumawa ng krimen ay mahahatulan din, tiyak na hindi ako titigil. Alam ni Jong-ho na hindi niya ito makukumbinsi, kaya ginamit niya ang pangalawang paraan na direktang ipablock ang kotse ni Jang Si-ok. Ang humarang sa kanya ay isang investigador ng TV. Si Jang Si-ok ay inaresto dahil sa hinala na tumanggap ng suhol. Ito ay si Jong-ho na ginagamit ang ginawa ni Injun sa kanya at inuulit ito kay Jang Si-ok. Matapos maresolba ang kaso ni Jang Si-ok, nariyan pa si Sang-un. Mukhang nahuli ni Cheong Aeon Sujin ang isang batang miyembro ng National Assembly na maaaring magpabago sa sitwasyon. Kinakausap ako ni Prime Minister Jong-ho. Pagkatapos ng gabing ito, sasalubungin ng bansang ito ang bagong pangulo. Para mapatigil ang pagtibok ng puso ni Pangulong Injun, matagal na siyang naghanda. Pagkatapos, sinabi ni Jong-ho sa publiko na 3 beses na pumunta si Sujin para bisitahin si Sang-un, na nakakulong sa loob ng 1 buwan. 3 beses niyang nakita ang suspect sa pagpatay kay Injun, na sapat na para patunayan na mayroon silang mga lihim na hindi dapat malaman ng iba. Ang nakakatakot sa akin ay ang pagiging acting president ng pumatay sa pangulo at pagkatapos ay naging pangulo. Dahil sa takot na nahimik ako. Noong panahong iyon, 3 beses akong pinuntahan ni Prime Minister Chai Ong-sujin at hinikayat akong sabihin ang katotohanan. Lubos akong nagpapasalamat kay Prime Minister Chai Ong-sujin sa pagtulong sa akin, isang matandang kaibigan. Sinabi mo sa akin, matagal ka nang naghahanda para pigilan ang pagtibok ng puso ni Pangulong Injun. Pagkatapos ng serye ng mga aksyon, si Jong-ho ay hindi nangahas na lumabas sa Blue House sa loob ng 3 magkakasunod na araw. Mahigit 1,000 taga-suporta ng dating Pangulong Injun ang nagsalita at iginigiit na dapat imbestigahan ng husto ang pagtanggal sa kanya bilang pangulo. Siyempre, hindi hahayaan ni Sujin na makahinga si Jong-ho. Pumunta siya kay Chang-sik, ang utak sa likod ng CE, at sinabi sa kanya na kung ayaw niyang masangkot, agad niyang tawagan ang CFI para pakawalan si Jang Si-ok. Pagkatapos siyang palayain, agad siyang pumunta sa Public Service Investigation. Dahil sa testimonya ni Jang Si-ok, halos tuluyan nang bumagsak si Jong-ho. Ngunit, sa puntong ito, nilapitan niya si Yeong-ik ng Daijin Group. Sinabi niya sa kanya na hawak niya ang ebidensya ng kanyang economic crimes. Kung ako ay pabagsakin, mapupunta ang lahat ng ito kay Sujin. Piliin mo kung isasakripisyo mo ang anak mong si Sang-un o ang iyong relasyon kay Sujin. Ikaw ang mas nakakaalam, hintayin mo lang na ma-dismiss ang impeachment case. Ang Pangulo ay babalik, kalahati ng kapangyarihan ng Pangulo ay mapupunta kay Chairman Kang Yeong-ik. Ang lahat ng kapangyarihan ng serbisyo, sibil sa South Korea, ay maglilingkod sa Daijin Group. Ano man ang gusto mong gawin, makakakuha ka ng higit pa sa iyong inaasahan. Hinarap ni Yeong-ik ang problema, at syempre, pinili niya ang pinakamahusay na paraan para sa kanyang sarili. Direkta niyang dinala si Ha-yeon-soo at pagkatapos ay binantaan si Chai Ong-mi. Ipaliwanag sa media ang tungkol sa araw na hinalikan ni Pangulong Injun si Chai Ong-mi. Si Jong-ho at ako ay magkasama. Si Pangulong Park Jong-ho ay talagang pumunta sa Blue House, ngunit sinabi niya na wala siyang mukha para harapin ang Pangulo, kaya pumunta siya sa mansyon upang makipagtea sa akin. Tinulungan din ni Yeong-ik si Jong-ho na suhulan ang 3 hukom sa kasong ito at matagumpay siyang tinulungan na manatiling matatag sa posisyon ng Pangulo. Sa ganoong paraan, matagumpay na nanalo si Jong-ho sa isa pang laban. Matapos manalo, syempre, hindi niya planong hatiin ang kalahati ng kapangyarihan kay Yeong-ik. Plano ni Jong-ho na magpatuloy kasama sina Yeong-ik at Sujin. Noong Nobyembre 18, 2022, pumunta ako sa Blue House. Aking Park Jong-ho pinagkanulo si Pangulong Giang Injun. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, inilabas niya ang video na nagpapakita ng kanyang pakikipagsabuatan sa chairman ng Daijin Group, pag-blackmail kay Jae Hong-mi, at pagsusuhol sa mga hukom para sa publiko. Siyempre, hindi mapakali si Sujin nang makita ang sitwasyong ito. Agad siyang pumunta upang hanapin si Yeong-ik. Sinabi sa kanya na magkasama kami sa isang bangka ngayon. Kung ayaw mong mapunta sa wala, ilipat ang mga subordinate na inayos mo sa tanggapan ng taga-usig sa loob ng maraming taon. Sa oras na ito, kailangan ding lumaban ni Yeong-ik hanggang sa maubos ang kanyang yaman. Sinubukan niya ang isang taya, pagkatapos ay inuna ni Sujin si Jae Hong upang ayusin ang mga miyembro ng kanyang partido na palibutan ang tanggapan ng taga-usig. Inilabas niya ang lahat ng kanyang alas, humihingi ng tulong sa mga unyon ng negosyo at mga alyansa ng industriya at sa lahat ng opisyal ng Seoul area upang palibutan ang tanggapan ng taga-usig. Kasabay nito, hiniling niya kay Pilju na magpatawag ng higit sa 100 taga-usig sa antas ng ministro upang magdaos ng isang emergency na pagpupulong. Matapos ang pagpupulong, ang unang bagay na ginawa ni Pilju ay ang hanapin si Jong-ho. 2,000 taga-usig at mga direktor ng tanggapan ng taga-usig ang nagtulungan, nag-a-apply ng isang warrant of arrest laban sa suspect na si Park Jong-ho. Pangulo, bumalik ka na sa Blue House, hahayaan mo akong patahimikin ang mga rebeldeng panloob. Ngunit sa oras na ito, hindi siya makabalik sa Blue House, ang tanggapan ng taga-usig ay mahigpit na napalibutan, at si Sujin sa kabilang panig ay hindi rin idle.
Nakuha niya ang pagkakataon habang si Jong-ho ay hindi makabalik sa Blue House, nagpatawag ng isang emergency na pambansang pagpupulong, nagpakilos sa mga miyembro ng Konseho ng Estado upang humiling ng pagpapatalsik sa kasalukuyang Pangulo. Sapagkat ayon sa batas ng Korea, upang arestuhin ang Pangulo maliban sa krimen ang pagtataksil, hindi maaaring ikulong ang Pangulo bago ang isang buong paglilitis para sa iba pang mga krimen. Artikulo 112, Seksyon 2, Konstitusyon ng Republika ng Korea. Ang isang hukom ng Korte sa Konstitusyon ay hindi maaaring makialam sa politika. Ang paglilitis sa impeachment ng Pangulo, ang siyam na hukom ay nagdidirekta ng mga pakinabang at disadvantages mula sa isang politikal na pananaw na nagpa siyang sumali sa pandaraya at panloloko. Ang isang hukom ng Korte sa Konstitusyon ay malinis. Ang isang hukom ng Korte sa Konstitusyon upang iligtas ang kumpanya ng pamilya ay tumanggap ng malaking tubo at ipinagbili ang konstitusyon na binuo sa kasaysayan ng sariwang dugo. Tama na, ang hukom ng Korte sa Konstitusyon na si Song Tae-ho na pumasok sa politika sa ilalim ng kondisyon ng pagiging inirekomenda ng partido ay ipinagkanulo ang konstitusyon. Pagkatapos ng insidenteng ito, ang Korte na kumakatawan sa konstitusyon ng Korea ay ganap na nablock ng Anti-Corruption Investigation Bureau ng taga-usig at humingi ng isang pangkalahatang warrant of arrest para sa lahat ng mga hukom ng Korte. Ngunit naniniwala si Dong-ho na hindi ito sapat upang manginig ang mundo kahit na ang mga bukol sa taga-usig ay dapat na maalis. Ibigay ito sa media, ang hindi kilalang hukom ng Korte sa konstitusyon ay nagsabi na lihim siyang nakikipagtulungan sa prosekusyon. Pagkatapos ay pumunta kay Young-ik ng The Aging Group sa loob ng mahigit 60 taon. Salamat sa iyong kontribusyon sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Sa pangalawang kalahati ng iyong buhay, magpahinga ka ng maayos sa loob ng gusali. Matapos maluta si Young-ik, oras na para kay sanksyon, batay sa lihim na impormasyon na natanggap ko. Ang kaso ng buong pamilya ni Dan Hayon ay hiniling ni Kongresista Jo Sang-cheon. Isang mataas na opisyal ng North Korean ang nagsiwalat na ang The Aging Group sa ilalim ng utos ni Kongresista Jo Sang-cheon ay nagbigay ng $5 milyong at hiniling na alisin ang buong pamilya ni Dan Hayon. Matapos maresolba si Sang-cheon, si Soo-jin naman ang susunod, ngunit hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa. Ipinasok niya ang lahat ng ebidensya ng krimen sa laptop ni Min-ho sa buong gabi, pagkatapos ay lihim na ibinigay sa taga-usig. Nalaman ko kung paano nila sinipa si Zihi at pinilit siya sa isang sulok. Nalaman ko na ang lahat. Si Dong-ho ay nakatanggap ng audio recording ni Zihi na maaaring patunayan ang kanyang sakripisyo. Agad niyang sinabi sa lahat ang nilalaman ng aklat na ito ay totoo at ibinalik ang pagiging inosente ni Zihi. Gayunpaman, ang karamihan sa mga nilalaman na ito ay totoo. Ang tanging peking punto ay inilagay ni Soo-jin ang lahat ng akusasyon kay Min-ho na pumanaw na. At sa mga bagay na hindi na ugnay sa kanya, ang ating bansa ay walang sistema para sa magkasamang pagkakasala. Hindi maaaring ipataw ang kasalanan ng asawa sa kanyang asawa. Kapag mayroon na akong sapat na ebidensya, tatawagin kita muli. Kung gusto mong lumapit pa, sa oras na iyon, tatawagin ng mga tao ang taga-usig. Si Soo-jin ay nakatakas sa lahat ng paghihigpit. Agad siyang pumunta upang hanapin ang chairman ng Union, nangako sa kanya ng isang komersyal na gusali. Ang kondisyon ay dapat magdaos ang mga manggagawa ng isang pangkalahatang welga hanggang sa bumaba si Jong-ho sa pagiging pangulo. Pagkatapos ay hanapin ang chairman ng Bar Association upang suportahan ang welga ng Union, magpatawag ng isang emergency na pambansang pagpupulong at samantalahin ang pagkakataon na supuin ang iligal na welga. Ito ang resignation letter ng Ministro ng Hustisya. Sinasabi niya na hindi niya matatanggap na ikaw ang maging pangulo. Tawagin ang Ministro ng Administrasyon at Seguridad na pakilusin ang lahat ng puwersa ng pulisya. Ito ang resignation letter ng Ministro ng Administrasyon at Seguridad. Inanunsyo din ng Civil Service Alliance na sasali sila. Ang mga ahensya ng administrasyon sa buong bansa ay sarado. Hindi sila susunod sa anumang utos mula sa Pangulo. Kung magpapatuloy kang labanan ang Pangulo, gagawin kong huminto sa paggana ang Republika ng Korea. Ang serye ng mga aksyon ni Soo-jin ay nagdulot ng higit sa 1 milyong manggagawa sa buong bansa na magwelga bilang protesta. Higit sa 1,000 pabrika ang nagsara, at kahit na ang komunidad ng relihiyon ay tumayo at humiling kay Dong-ho na agad na magbitiw. At ngayon, si Jang Si-okay ang tanging taong maaaring mag-imbestiga kay Soo-jin. Pinatalsik din siya ng lahat ng mga tao sa tanggapan ng taga-usig. Sa oras na ito, sinabi ng 500,000 nagpoprotestang manggagawa na kung hindi lalabas si Dong-ho, gagamitin nila ang puwersa upang pumasok sa Blue House. Kung hindi ka magbibitiw sa pagkapangulo, iisa-isahin ka nilang sisikilin. Binanggit din ni Soo-jin sa hepe ng pulisya na huwag subukang protektahan ng labis ang Blue House. Gayunpaman, nang si Dong-ho ay halos wala ng matakbuhan, ipinadala niya ang kanyang alas na si Chae Ong-geon. Siya ang dating fiancé ni Man-ju, ngunit naghiwalay na sila. Pumunta si Chae Ong-geon upang hanapin siya. Una, nagpanggap siyang gusto niyang umalis sa Korea. Umaasa siya na aayusin ni Man-ju ang kanyang pag-alis. Bago umalis, gusto niyang tawagan ang kanyang ina. Ngunit nang tawagan niya ang kanyang ina, naubusan ng baterya ang kanyang cellphone. Wala na akong natitira, gamitin mo ang akin para tumawag. Sa sandaling natanggap ni Chae Ong-geon ang cellphone, umalis siya agad. Pagkatapos ay kinulong si Man-ju sa loob. Pagkatapos, ginamit ito ni Dong-ho upang tawagan si Soo-jin. Sinabi niya sa kanya na nakuha niya ang cellphone ni Man-ju. Sa loob nito, naroon ang buong proseso kung paano niya sinaktan si In-jun. Kung ayaw mong matapos agad ang buhay mo,
mo, pumunta ka sa Blue House upang makita ako. Pagkatapos marinig ang tawag, agad na ipinaalam ni Sujin sa chairman ng Union. Huwag kayong sumugod sa Blue House ngayong gabi. Pagkatapos ng mga tagubilin, agad siyang pumunta sa Blue House upang makilala si Dongho. Nagpalit ako ng cellphone noong nakaraang linggo. Walang laman ang cellphone na iyon, punong ministro. Ngayon, kampante na ako. Umaasa ka na makapagdesisyon ng panalo o talo sa pamamagitan ng isang cellphone. Nagpapatunay lang na wala ka ng ibang paraan. Gayunpaman, si Dongho ay mayroon ng determinasyon na makasama ang kanyang mga lolo di lola. Pagkatapos ay kinuha niya ang panyo ni Sujin at sinabi sa kanya, ang ebidensya na pinatay mo ang pangulo ay nasa harapan mo. Sujin, ang pangulo na ginintuan mo ay si Park Song-ho. Pagkatapos ay agad na dinala si Sujin sa tanggapan ng taga-usig para sa pagtatanong. Bago ang pagtatanong, ipinakita ni Yeon ang video na na-record na ni Dongho sa kanya. Ang nilalaman ng video ay ang nilalaman ng testamento na maaaring magpatunay na hindi mo ako binugbog. Ang kahilingan ay pangalanan ang lahat ng mga miyembro ng Kongreso na gumamit ng iligal na pondo para sa kanilang kampanya. Kongresista Gu Yeon-wan, Kongresista Du Than-gohai, Kongresista Song Min-gyu, Kongresista Choi Song-seok, Kongresista Choi Jin-yom, Kongresista Gyang Yoon-jon, Kongresista Cha Jeong-min, Kongresista Jung Hoon-jae. Ginoong Pangulo, may paparating na buhawi. Inilabas ni Sujin ang 50 pangalan ng mga kongresista sa harap ng tinatawag na separation of powers ng Korea. Ang kapangyarihang ekutibo ay nasa kamay ng Pangulo at ang Pangulo mismo ay sumama na sa kanyang mga lolo di lola. Ang kapangyarihang hudisyal ay nasa kamay ng korte at taga-usig na halos lahat ay nalinis na. Ang mga miyembro ng Kongreso na kumakatawan sa kapangyarihang lehislatibo ay nalinis na rin. Ngayon, ang separation of powers ng Korea ay halos nakamit na ang epekto ng tatlong bulok na kapangyarihan. Gayunpaman, matapos ipagkanulo ni Sujin ang lahat ng mga kongresista na gumastos ng kanyang pera, napatunayan siyang walang kasalanan salamat sa testamento. Siyempre, ang suhol sa mga kongresista na walang kinalaman sa kanya ay ang gawa ni Minho at ng Daijin Group. Ang sandali na umalis siya sa silid ng pagtatanong, si Sujin ay naging acting president. Artikulo 71 ng Konstitusyon, kapag ang Pangulo ay hindi makapagtupad ng kanyang tungkulin, ang punong ministro ang magiging acting president. Sa sandaling umalis ako dito, ako ang acting president ng bansang ito. Gayunpaman, si Dongho ay naghanda na para sa insidenteng ito. Nang buhay pa siya, hiniling niya kay Chae Ong-hayon na hanapin si Man-gyu, at sinabi sa kanya na inilabas na ni Sujin ang 50 kongresista na tumanggap ng suhol. Gusto niyang protektahan ang kanyang sarili, kaya mahirap sabihin kung ano ang susunod na gagawin niya. Mag-ingat ka, ang punong ministro na si Chae Ong-sujin ay nakatanggap ng napakalaking regalo. Alam niya kung paano mabuhay kapag hinahabol ng mga hayop. Ibibigay niya ang mas mahina kaysa sa kanya sa mga hayop na kumakain. Mag-ingat ka, nag-aalala ako na ang araw na ito ang magiging huling kaarawan mo. Pagkatapos, si Jang Si-ok, na laging sumusunod sa mga patakaran, ay nagdesisyon na magsinungaling ng isang beses. Nag-anunsyo siya ng balita sa media. Inilabas ni Man-gyu na si Sujin ang nag-asikaso kay In-jun sa ospital. Magpatawag ng isang emergency na pambansang pagpupulong. Ang prosekusyon ay magsasagawa ng aksyon. Sa oras na iyon, kunin mo ang pamamahala ng bansa. Punong Ministro Sujin, sa panahon ng investigasyon ng prosekusyon, inamin ng kalihim na si Man-gyu ang katotohanan tungkol sa taong nag-alis sa dating Pangulo na si Gyang In-jun. Ito ang deklarasyon. Alam ko, ang diary ng chairman na si Han Min-ho ay ginawa ng punong ministro. Kahit na magising si Gyang In-jun, hindi niya tayo maliligtas. Kaya hindi siya dapat magising. Ito ang sinabi mo. Ikaw din ang punong ministro na sumakit sa Pangulo na si Gyang In-jun. Ako ang gumawa. Ako mismo ang gumamit ng aking panyo upang ipadala siya palayo. Ang kanilang pag-uusap ay naipalabas sa buong bansa. Matapos sabihin ni Sujin ang lahat, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang anak na si So Yeon. Nay, sa Githi, punong ministro Sujin. Siya ay pinaghihinalaang nagtanggal ng presidente at aarestuhin agad. Sa ganitong paraan, tuluyan ng nalaglag si Sujin. Ang dilim, walang paraan upang manalo sa liwanag. Ngunit ang bansang ito ay walang liwanag. Dilim lang ang humaharap sa dilim. Mas madilim pa, at tinatawag ang sarili na liwanag. Tatanggalin ko ang madilim na kortina sa isang tabi. Sirain ang dilim sa loob, lumikha ng bagong liwanag. Ang pelikula ay nagtatapos dito. See you all in the next videos.